Ang Maliko ay isa ngayon sa mga dinarayong lugar ng mga riders dahil sa magagandang tanawin at malamig na klima nito. Madami ding mga puuk pasyalan dito at sa mga karatig puuk gaya ng Mangili Tindahan Historical Nature Park, Imugan Falls at Lipit Falls. Maraming mga puno ng pine tree na lalong nagpapaganda ng tanawin mula sa ibabang bahagi na nasa sakupan ng Pangasinan hanggang sa itaas na bahagi na sakop naman ng Nueva Vizcaya. May tuturing na palatandaan ng malamig na klima ang mga pine trees na ito. Madalas din ang foggy weather sa lugar na ito. Ang mga bundok na nababalutan ng mga damo ay isa rin sa katangian ng ibang bundok dito na sadyang kaaya-ayang tingnan. Madami ding mga kainan na may magagandang views sa lugar na ito. Nagpasiya kaming humigop muna ng mainit na kape sa diner's deck habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa bahagi ng Pangasinan mula sa aming kinaroroonan. Oras na rin ito ng toilet break at nakisuyo na rin kami na i-charge ang aming mga gadgets. Kasama sa ruta namin ang pagtawid sa bundok papunta sa Santa Fe at mula doon ay susundan namin ang Cagayan Valley Road hanggang sa bayan ng Aritaw kung saan tutumbukin naman namin ang Nueva Vizcaya to Benguet Road na dadaan sa mga bayan ng Cayapa at Ambuklao sa Bukod, Benguet. Mas liko-liko ang daan pababa sa Santa Fe. Mula sa diner's deck ay tinahak namin ang halos 30 kilometers na zigzag upang marating namin ang Cagayan Valley Road. 1 hour naming tinakbo ang layo nito. 9:55 AM namin narating ang bayan ng Aritaw at nagpasya kaming mag-early lunch na bago umakyat sa Benguet. Dito kami sa kainan sa baryo, namili ng mga lokal na lutong bahay. Sa halagang 60 to 80 pesos ay meron ka ng ulam kaya sinulit na namin at nagpahain kami ng 4 na ulam at 2 kanin. O diba? Sulit na ang 300 pesos na tanghalian. Bandang alas 11 na ng umaga na kami muling bumiyahe. Mula sa Aritaw ay tinahak namin ang bayan ng Cayapa. May nadaanan kaming hanging bridge kaya ayun, sinubukan muna namin ang tibay ng aming mga sikmura. So, tumawid pa kami ng hanging bridge para lang makabili ng mineral water. Tingnan mo nga naman, napakahirap pa talaga. Makalipas ang ilang saglit, ay biyahe na ulit sa walang katapusang liko-liko paakyat ng bayan ng Bukod, Benguet. Saglit na nagpahinga lang kami sa isang rest stop area doon bago kami tumuloy ng Ambuklao kung saan ay hinanap naman namin ang daan papuntang Tuglay, Benguet. Salamat sa Google Map, nakita naman namin agad ito. Ang daan sa Ambuklao ay tumutumbok papuntang Baguio. Sa halip na susundan namin ito, ay hihiwalay kami ng daan at susundan namin ang daan na nagdudugtong sa bayan ng Bukod at bayan ng Tuglay. Kapansin-pansin na bihira lang ang nagdadaan sa lugar na ito. Gawa marahil ng matatarik na ahonin at matitinding liko-liko, lalo na sa parating na bahagi ng Tuglay, Benguet. Bandang alauna ng hapon namin narating ang Helsema Highway sa Tuglay at tinahak naman namin ang papunta ng Atong, Benguet. At minalas-malas nga lang kami dahil nabutan at nabasa kami ng napakalakas na ulan sa pagpasok pa lang namin sa boundary ng Atong. At dito muna kami nagpalipas ng halos 2 oras sa paghihintay ng pagtila ng ulan. Promise, sa susunod na ride ay magbabaon na kami ng reindeer. Lesson na yan sa amin. Bandang alas 3 na ng hapon nang ipagpatuloy namin ang biyahe hanggang sa makarating kami ng Atok Town proper. Pexman, ginaw na kami pero kumpare, hindi lang, di ba?
Agad din kaming tumuloy sa CJ Pearl Place. Ang malaking glass house ang magsisilbing tahanan namin sa loob ng 2 gabi at ito ang magiging jump off point sa pagpapatuloy ng aming ride kinabukasan. Siyempre, dahil pagod at gininaw sa biyahe, ay kailangan natin ng pampainit, di ba? O, di ba? Good night.